nakatikim din ang Meta Philippines dahil naman sa paglaganap pa rin ng fake news sa Facebook. Actually, mga ka-Clear, tingin ko, isa ang Meta sa matagal mag-take down kahit na fake news. So, yun talaga yung problema ron. So, instead na malinis or ma-prevent nila yung pag-spread ng fake news, kahit ireklamo mo, parang hindi agad sila nagte-take down. Di rin naman sila nagpa-fact check. So, yun ang mahirap kasi instead na makatulong sila, na ma-spread ang katotohanan, sa dami ng fake news, kaya sa dami ng bayaran, mga ka-Clear, na mga troll, para makapag-fake news, hindi nila nasasala. O, di ba, mga Clear? Ibig sabihin, instead na masawata yung fake news, di ba dapat lahat tayo, hindi lang kami, hindi lang mainstream, pati yung mga platform, dapat may responsibilidad din sila. Kasi sila yung nagiging daan eh. Di ba? So, pakinggan po natin si Senator Raffy Tulfo. Detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, uminit na agad ang ulo ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang pagtatanong kay Bernie Mustafa na siyang head ng public policy ng Meta Philippines. Ay, nandun pala si ano? Hindi ko napanood itong buong mga Clear. Saka first time ko madidig lahat ito, ha? What do I have to do to prove to you that those posts are all fake news? What do I have to do? Simply reporting to us, sir. I did. O, di ba? Ayun, simply report to us. May nag-report na nga, mga ka-Clear. May nag-report na. Pero, ang sasabihin ay, parang dadalhin pa sa ganitong bansa, kasi wala ditong office, magra-routing pa yan. Kumalat na yung fake news, wala pa rin silang nagawa. Ang laki po kasing daan news eh. Parang nagiging nagiging daan sila para madanyos din yung taong biktima ng fake news. Diba? Report it to you. I reported it to you several times for so many weeks already, for crying out loud. Yes. But you never did anything. We follow the process in terms of... Sir, You know, do you understand English? Ang tinutukoy ni Senator Raffy we follow the process. Yung process nga nila, yung matagal. May nagreklamo na. Maybe, let's say, the concerned person, pwede naman, di ba? Kung ikaw yung concerned, ikaw yung na-fake news, hindi ba nila pwedeng gawan ito agad ng paraan? Para ma-take down. And then, kapag nakita nilang hindi pala iyon, halimbawa, isang araw, fake news po yan, ako po yung biktima, ganito, sige, kukunin ngayon yung mga detalye, kung talagang yung nagre-report ay yung talagang biktima sa fake news. And then, for me, pwede man nila i-take down to, after, let's say, 2 days, or a day, kung napatunayan naman nila na okay naman yung video, at hindi naman talaga siya fake news, at hindi naman nakakapanira, then go ahead, ano mo nyo ulit, i-publicize nyo ulit. Parang ganun lang sana. Para, kasi once kinat mo agad yan, muna, di ba? Hindi siya agad mag-spread. Hindi yung ikakat mo siya after 7 days, nag-spread na, luma na yung news na yan. Di ba? Kumbaga, pinagsawaan na yan ng mga vloggers, ng mga content creator, na nagagawa din ng fake news. Sasakyan siya. Diba? Madam, napanood niyo na po ba yung movie na The Rip or the RIP at Oscar Sean? Di pa po eh. DDS at mga kaliwa style. Hunyango, balimbing, hanapin ko nga to, Jasper. Balat kayo, sip-sip, mapagpanggap, mapagkunwari, at reverse psychologist. Oh. Okay, hanapin ka yan, Jasper. Okay, tuloy tayo. Isang post sa Facebook na nagsasaad ng kanya umanong pahayag laban sa dating Pangulo na siyang ugat ng bulok ng sistema sa Pilipinas. Okay. Na-report na raw niya ng ilang beses sa Meta na fake news ito at wala siyang sinasabing ganitong akusasyon. At dapat matanggal pero walang nangyari, ilang linggo na ang lumipas. Yun mga kakrita. Yung taong involved na, hindi ako yan, wala akong sinabing ganyan. Lalawak yun. Diba? Hindi naman porket malaki yung kita nila, kumikita sila sa bawat post or what. Papabayaan nyo na yung responsibilidad nyo. Tama naman dito sa Senator Raffy Tulfo. Diba? Personal experience niya, oh. Ayan. Diba? Siya biktima. So, hindi niya na tumara Raffy Tulfo in action. Sinado na talaga ang nito, ang punta nito para maimbitahan niya at kung ano man batas ang pwede dyan, ayun, gawin. At kung ano ang dapat na penalty sa ganyan, ay magawan. Hindi man pwedeng masingil to agad ng penalty kung walang batas. Diba?
Sabi Mahirap, naman ni mahirap. Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng komite, maging siya at mga kasamahan sa minorya ay ginawan ng fake news sa Oo naman. Alam naman natin yung admitted naman yun. Ako din naman na, mga ka-clear. Nabiktima din naman. Nabiktima din naman ako ni Senator Robin Padilla ng fake news, di ba? Tandaan niyo yun, may pinili siyang video, audio. Remember? Tapos, pinangalanan niya ako, di ba ako yung biktima ng fake news doon? Di ba? Di ba? Ako din. Facebook. Our Senate President, Vicente Soto III, is also being attacked. I hope you could also protect us from political attacks. It is being used against us, sir. Lalong nagpainit sa ulo ni Senador Raffy ang isang post ng pag-atake kay PBBM Mga ka-clear, ito. Sa totoo lang, ang maraming sumakay dito, yung iba for the views. Really. For the views to. So, alam naman na AI, pero ipapost pa nila. So, nakakawala ng respeto sa Pangulo Diba? Sige, tuloy tayo. Senator Raffy Tulfo. na malinaw naman anyang fake news, pero nananatili pa rin sa kanilang platform. The president is being disrespected here. Allow me, Mr. Chairperson. For this particular content, I think it's already been in process. In process. Diba? Ilang linggo na tong kumalat, mga ka-clear. Ilang linggo na tong kumakalat. On the process pa rin kayo. Diba? Ang bagal kasi nilang kumilos. Kaya okay lang yan, Senator Raffy Tulfo. Ako sa sarili ko, suportado ko siya dito. Diba? Siyempre, ayoko naman pilitin yung iba natin mga ka-clear dito. But for me, yung paglaban sa fake news na ito, at i-call out itong Meta, hindi ko alam kung nandito yung YouTube I think dapat lahat ng platform na pwedeng paggamitan ng fake news, tapos ang bagal kumilos, dapat lang talaga mapagalitan ni Senator Raffy Tulfo. In process of Ayan, napamura tuloy. Nako, ano ba? Teka lang. Isip tuloy ako. Actually, yung nagbumura. May nagtut So, most probably, wait. Mukhang napamura siya. Wait. allow me, Mr. Chairperson. For this particular content, I think it's already been in process. In process. O, di ba? Process of Ano doon siya? May anyway, syempre, ayoko sana siyang magmura. Ayoko siyang magaya kay dating Pangulong Duterte. Huwag mo na sanayin, ha? Tama na yan. Okay na, medyo sumigaw ka kasi yung emosyon ay hindi na mapigil dahil nga ang bagal. Diba? Imagine mo mga kakil. Imagine mo. Hindi ko alam kung nandito rin yung YouTube. Ang dami-dami rin sa YouTube na fake. Tapos kung makapanira lang, kala mo sila yung magaling. Nagmamarunong, diba, using their own theory, tapos nagsisinungaling, makapanira lang, or let's say, for the views. So, ang bagal din mag-take down ng YouTube. Diba? Why not? Diba, alam naman natin kung sino yung mga nagsisinungaling na parang, alam mo yung gumagawa lang ng intriga, walang ebidensya, tapos tataytilan na, as if totoong nangyari. Diba? Yung presidente ng fake news si VP Sara, hindi matigil ang bibig, kaya dinadampot ng mga alipores niya. Ayun. Diba? Dark and maxable. Ha? Ay, dinadampot ni Harry Roque. Or it's the other way around. Yung fake news si Harry Roque, dinadampot ni VP Sara. Parang, pareho lang Palitan lang sila Diba? Take it down immediately. again, it has stages, but we are in the process of addressing this no. content. Diba? Okay. Sige na. Doon tayo sa proseso, sabi niya. Okay na, sige Senator Raffy Tulfo. Okay, makinig tayo sa proseso. Ang tanong, gaano katagal ang proseso? Kung alam nyo namang fake yan, ang laki-laki yung kumpanya, don't tell us, hindi nyo alam kung ano yung AI, at AI generated na mapanira. Diba? Don't tell us na wala kayong any machine, any gadget, any app na masasabi nyo, yan ay AI generated. At kung nakita nyo yung content, alam nyo na mapanira. Diba? Sige na, proseso tayo. But can it be a day lang, at least? Or, let's say, kung 24/7 naman kayo, pwede bang the most 7 hours? Kasi mga clear, sa 7 hours na yun, na hindi nyo pa natin take down ng isang fake news, ang laking danyos nun.
Tapos magpaproseso pa kayo, kaya sabi ni Senator Raffy Tulfo, ilang linggo na siya nagre-report, wala pa ring aksyon. Di ba? I don't know mga Chris, siguro dapat matuto din yung mga platform na ganyan, na makakasama sa Dan News. Di ba? Parang dyaryo, na kapag ikaw ay nag-publish, tapos hindi ka naging Facebook ang pugad ng DDS para magkalat ng fake news. O di ba? Natingin ko dapat mga clear, yung tipong pag mga naglagay ng fake news at napatunayan ng fake news, dapat automatic, kung saan inilabas, may kargang danyos. Kasi parang wala silang responsibilidad eh. Andyan yung nga, pagka nag-publish yan, yung may-ari nun, kapag hindi sila naging responsable, nadadamay sa danyos eh. Publisher, editor-in-chief, ito ganito, walang responsibilidad. Ang bastos nung ginawa nitong mga DDS gumawa niyan mga kaklip. Sino ba ang babasa sa Pangulo? DDS? Diba? Sandali lang, sir. No, I'm not gonna buy it, Mr. Mustafa. Natin But we are in the process of No, addressing this it's being confidentially. sandali lang, sir. No, I'm not gonna buy it, Mr. Mustafa. You know for a fact that that's a lie, that's fake news. Why would the President of the Republic of the Philippines be disrespected like this and you allow it? Okay. And everybody knows that's a lie. And you know that's a lie. But you said there's a process before this will be taken down. Shame on you. Oh, di ba? Dapat pala lagay ko dito, shame on you, Meta. Title. Diba? Sige, mamaya. Pero anyway, dito palakpakan natin dito si Senator Raffy Tulfo. Thank you. Na ipinakita mo, ang tapang mo, hindi lang sa iba, kundi dito. Against fake news. Diba? So, ang nakakainis, nakakalungkot, nakakaalarma, yung mga, alam mo, mga vlogger na, or mga nagpo-post na nakagawa lang ng kwento, pati thumbnail, pati title, sisirain ng isang tao. Una-una siguro, ang purpose is manira, pangalawa, kumita. Kung ayaw man nilang, hindi na sabihin, ay, di ako naninira, pero yung title nila is mapanira. Or parang chismis ang dating, for the views ang dating nun. Hinga naman ng maluwag si Senator Raffy nang hingin na ng Meta ang link ng nasabing post para ma-take down na ito ng Meta. O, di ba? Kaya naman pala eh. Pag pinagagalitan eh. Bakit yung iba hindi nyo kaya? Is it because hindi si Raffy Tulfo yung nagalit sa inyo? O dahil dyan napayakin tapos yan lang ang tatanggalin nyo? Parang ganun eh. Diba? Mag-sumbong nga tayo lagi kay Henry Aguda. Kay Secretary Henry Aguda. Katabi naman sila DICT. Dapat pala pinagagalitan. Diba? But I think, paano yung mga tao na hindi nila nakita sila pala yung video kasi sa ibang lumabas. Sa akin, mga kakli, kung, well, ito dapat meron silang mechanism to check. Dapat yung fact-checker mechanism nila, meron pa rin. Ilagay nila muli. Kung naka-alarma, taga-alarma yan, take down mo muna. Saka mo pa-explain yung tao kung ba't hindi mo siya ipapublish. Kung na-explain mo niya, hindi totoo yan, ito, tsak, totoo yan, then publish it. At least, yung taong madadanyos niyan, ipapakita ka na explanation na ito, parang totoo, ganyan. Para hindi kami ma-hold liable. So, good job dito si Senator Raffy Tulfo, pero sana hindi lang ito. Dapat matuto na. Sa paggawa niyo ng batas, Senator Raffy Tulfo, talaga namang, lambing lang to, hindi namin kayo inuutusan. Kung may nakita na kayo mali dyan, gawa na kayo agad ng batas, pabalangkas mo na sino ba lawyer ni Senator Raffy Tulfo, siya pa rin ba, si Atty. Garrett pa rin ba, medyo matagal na akong hindi nagko-content dito eh. Hindi ko napapansin eh. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga taga-Meta Philippines sa lumabas niyang inis sa Ay, wag kang humingi ng paumanhin. Sila naman for me, sila naman yung may kulang. Sila naman yung may pagkukulang. Diba? So, wag ka. Kasi magkamali naman sila, mabagal talaga naman sila. Ang dami na nilang danyos. Hindi nga sila nagsasorry doon sa mga nadanyos eh. Dahil sa bagal nilang, diba? Ito, tingnan nyo, yung pinakitang sasabi ni Senator Raffy Tulfo, yung bastos na video laban kay Pangulo. Sorry ba sila sa Pangulo? Sa pag hindi pag-take down dito? Di naman eh. So, di mo kailangan maghumingi ng paumanhin dahil marami rin sila na danyos. Di ba?